Yon, magandang araw sa ating lahat. Muli na naman nagbabalik yung lingkod, Ron De Niyos TV. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, magpasalamat muna ako saglit lang sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Shout out sa inyong lahat at sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel. Sana pa-subscribe po ng aking YouTube channel, Ron De Niyos TV. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating topic. Ayon kay Professor Malo Tiquia, mga kababayan, inaabuso na ng Kongreso yung kanilang power, mga kababayan, sa pag-cite in contempt ng kanilang mga resource person. Isa na nito, nakikita natin yung si dating PDEA Chief Director na si General Wilkins, mga kababayan, kung paano binabastos ni Paduano. Sinisigaw-sigawan, diduduro-duro, at hindi pa nga nakondento, ipinasite in contempt nga nitong NPA na dilat yung mata na si Paduano, yung nagsilbi o halos magbuwis ng buhay para sa ating bansa, itong si dating PDEA Chief Director na si General Wilkins, mga kababayan. Ano bang nagawa ni Paduano sa ating bansa? Isang NPA ito dati, mga kababayan. Tandaan natin, kung may nagawa man siya sa ating bansa, yun yung kinalaban niya, yung ating pamahalaan. Kalaban siya ng gobyerno. Tapos ngayon, nandyan siya sa Kongreso, masyado siyang umaabuso, mga kababayan. Makikita naman natin sa kanyang pananalita. Akala niya kung sinong siga ang magsalita ang kumag. Yun nga, ayun nga kay Professor Malo Tiquia, yung mga ginagawa nga ng Quadcom at itong Good Government Committee ni Chua, ay hindi naman talaga, mga kababayan, iimbestiga in aid of legislation. Yan ay para husgahan itong mga Duterte. Yan talaga ang target. Wala naman talaga ibang target yung mga yan. Kunwari lang mga yan. Talagang, biruin nyo ba naman yan, mga kababayan? Yung mga 20 years na nakalipas na mga kaso ay talagang binubuksan nila, binubusisi nila. Katulad nga nung nangyari nga doon sa Davao, yung laboratory, yung Dumoy Laboratory, mga kababayan. Ilang taon na ba nakalipas? Tapos pagsasabihin ng mga resource person katulad ni General Wilkins, hindi ko na maalala, Your Honor, kasi sobrang tagal na, 20 years na. Galit na galit si Congressman Dilat NPA na si Paduano, mga kababayan. Hindi ba kayo manginginig? Mayroon nga tayo nabasa dyan, nanginginig na daw siya sa talagang galit nitong si Paduano dahil hindi na tama, pang-aabuso na nga. Ayun nga kaya Professor Malo Tiquia, mga kababayan, inaabuso na yung power ng Kongreso para mag-cite in contempt sa mga resource person na hindi nila nakukuha yung gusto nilang kasagutan. Kung hindi nila gusto yung sagot ng tao, ng kanilang tinatanong, nagagalit sila. Gusto nila, pag magtanong sila, pag gusto nila yun ang sagot, gusto nila mag-uulang. Biruin nyo ba naman yan? Yes or no? Yes or no lang yung sagot. Tama ba yun? Paano ka magpapaliwanag? Daig pa yung korte ng Kongreso na ito. Talo pa yung korte sa Kongreso sa mga congressman na yan. Yun ang wag na natin itong patagalin, mas magaling, mas maganda na si Professor Malo Tiquia, mga kababayan, yung inyong pakikinggan kayo sa akin. Yun ang sabay-sabay na natin itong panoorin. 5. Lahat ho yan sa usapin ng Quad at sa usapin ng good government ay tungkol sa mga Duterte. Kitang-kita naman po na persecution ang ginagawa. Pero himayin po natin, may karapatan po ang Kongreso, House of Representatives or Senate, para gamitin ang contempt powers nila. Yung pong contempt powers ay naaayon sa ating saligang batas dahil gusto ng Kongreso na makuha nila ang katotohanan. Ang contempt powers po ay nanggagaling sa kanilang implementing rules and regulation sa saligang batas, at yung IRR nila, yung implementing rules and regulations nila, ay kailangan published. So pag hindi ho publish, may problema tayo. Pag paiba-iba yung amendments, kailangan rin po yung i-publish, no? So nakita natin nangyari 12 Quad committee meetings, 12 contempt citations. Sa tinatawag pong good government, nakaka-7 na hearing, 5
ang contempt citation. At makikita po natin iba't ibang dahilan. Meron yung refusal na tanggapin ang summons na walang valid reason. Meron po yung refusal na mag-take ng oath, no? Lalong-lalo na kung kayo'y kinumbida as witness. Meron po yung refusal to answer a relevant question. Pero yung pong refusal, nababalutan po yan ng right ng isang individual not to use certain things to put that individual into question. Karapatan ng isang tao. Meron rin pong contempt kung ayaw mag-submit ng mga documents na sinabina ng Kongreso. Meron po ngayon lumalabas yung disrespect, no? Towards a committee member or misbehavior during proceedings. At yung pong pang-anim, yung undue interference. Ano ba yung undue interference, no? Sa proceedings, malaki pong lahawak ng undue interference eh. Kay Attorney Lopez, sinight siya for undue interference kasi doon sa kabuuang testimonya niya ay parang hindi nakikisama. Kung titingnan po natin, si Attorney Lopez ay kinumbida bilang guest. Hindi po naka-attend dahil nagkaroon siya ng problema dahil ang kanyang member of the family ay nagkasakit at kailangan niyang pumunta sa Amerika. Yan po ay lahat pinaalam kay Chairman Chua. Okay? So, nung umapir siya, siguro naman nakita natin lahat kung paano siya sumagot, kung paano niya ine-explain ang lahat. Saan po nagsimula? Nagsimula ang pagkaasar ng mga congressman doon sa prinisenta nilang sulat. Yung sulat po, ang date po noon ay 21 August 2024. Hindi po yung sulat sa committee nila. Yun ho ang sinusupress ng Kongreso. Yun ay sulat sa Committee on Appropriations na sinasabi, hindi pa naman tapos ang aming audit proceedings kahit may notice of disallowance kami, patapusin muna natin bago natin isubmit yung mga bagay-bagay tungkol sa confidential fund. Uulitin po natin, no? Ang dami nagsasabi. Confidential nga ho eh. Ano ho ba ang confidential? Di ba ang confidential, pag sumulat ka ng isang liham at sinabi mong confidential, walang pwedeng magbukas nun. Ang pwedeng magbukas lang nun, yung sinulatan. Hindi mo pwedeng gamitin kasi privacy yun. Confidential fund, may nature po yan under the Joint Circular 2015-1 ng COA, DBM, GOCC, DND. Marami pong ahensya ang magkasama dyan. At doon sa Joint Circular na yun, pinag-usapan, ano ba ang difference ng confidential, civilian, at ano ang difference ng intelligence, uniform. So, kung titingnan nyo, ang genesis ng confidential fund, galing po yan sa contingency. Nagkaroon lamang po ng confidential noong 2015, nung in-issue yung joint circular. So, makikita po natin, kailangan nating halukayin, ano ba talaga ang kasaysayan at bakit nagkaroon ng contingency fund. Titingnan po natin, saan ba ginagamit ang contingency fund? Kalimitan po yan, contingency and intelligence fund are being used for the enemies of the state. Ay paano naman po ilalagay natin ang alias po ay talagang ginagamit sa confidential ng intelligence fund? Ang pagpirma na X, check o markings, ika nga, ay ginagamit kasi confidential and intelligence fund. Ang nakakaalam lamang po kay Mary Grace Piatos ay yung agent na nag-handle niyang kasong yan. So, nakakatawa naman po at ang Kongreso ay humingi pa ng certificate sa Philippine Statistical Authority kung may taong ang pangalan ay Mary Grace Piatos. Babalik ko tayo dun sa dati, no? Confidential nga eh. Paano malalaman ng PSA? At ang nagbibigay ng basbas sa paggamit ng confidential and intelligence fund, nanggagaling po yan sa baba, sa ahensya, ay ang National Intelligence Board ng National Security Council. Sino po ang chairman ng National Security Council? Ang presidente. Lahat po yan ay may plano na binibigay. Hindi ko na lang ho alam kung yan ba'y nakita, na-review. Kasi, babalikan po natin, nung humingi ang Vice Presidente, ginawa siyang chairman ng NTF-ELCAC. Between the President and the Vice President ang usapan. Kasi ang Presidente ho ang nag-authorize at nag-approve ng release ng confidential fund para sa Vice President.
bakit ho nasasakripisyo at pinapersecute ang Vice President? At bakit rin ho ang Pangulo ay hindi nagsasabi, bakit mo binigyan? Para saan? Siyempre, sasabihin niya, because of national security considerations, hindi natin pwedeng pag-usapan yan. Pero nawawala ho yan dun sa kwento. At babalik ho tayo dito sa nangyari kay Attorney Lopez. Wala na ho sanang issue kung sinunod ni Chairman Chua ang procedure. Nag-decide sila na cite siya in contempt ng November 20 at sinabi, nung araw na yon na sinite siya in contempt, you can file a motion for reconsideration. Nung araw rin ho noon, nag-file siya ng motion of reconsideration sa komitiya. Hindi ho dinesisyon na ng komitiya. Ano nangyari? Noong November 22, a Friday, alam naman po natin, wala namang sessions ang Kongreso. Ang Kongreso, Monday to Wednesday, pag sinabing session days. Nung Biyernes ho, naglabas kaagad sila ng order. Order to transfer her to the Women's Correctional. Si Attorney Lopez po ba ay akusado? Ano hong kaso? Ang sagot po doon, hindi. Si Attorney Lopez ho ba ay convicted? Anong sagot doon? Hindi. Kasi ang conviction, korte lamang ho ang magbibigay. Ang akusado, piskalya ho. So dadaan yun sa legal process, hindi sa House of Representatives. Pero ginawa nila yon at binigay nila, i-render ng 1 a.m. ng umaga. Buti pa ho yung mga kriminal, respeto ang karapatan nila. Hindi tina-transfer man ng madaling araw. Ito ho, abogada. Chief of Staff ng Vice President. Wala ba humali doon? Hindi ba nag-overreach ang House of Representatives sa ginagawa nila? Tinan po ninyo ngayon, tahimik. Walang quad at walang good government. So, ang tatanungin po natin uli, sumobra ba? Inabuso ba? Bakit may suppression noong sulat ng 21 August? Na nung prinisent, hindi ko na sasabihin kung sinong congressman, nung prinisent sa Committee on Good Government, pinalabas na yun ay sulat sa good government. Hindi po. Yun ay sulat sa Appropriations Committee at doon sinasabi lang nila ng Office of the Vice President, oo, may notice of disallowance, pero under sa Auditing Code ng Pilipinas, binibigyan po sila ng 60 months to process. Pag may notice of disallowance, ang ibig sabihin lang po nun, walang plano ang paggastos o kulang ng resibo, ng dokumento para ma-justify yung paggastos. So, wag po tayong maniwala sa pambubudol na ginagawa. Wag rin po tayong maniwala sa kaguluhan na sinasabi. Makikita po nyo, ang COA naglabas ng ruling dated June 2024. Ba't ho sinupress rin yun? Bakit patuloy na sinusupress yung document? Dahil ang naratiba nila, nagnakaw si Vice Presidente ng 125 million in 11 days. Alam po nyo, pag nagtanong kayo sa intelligence community, yung 125 for 11 days, mabagal ho yun. Kasi kunyari, may blood money ka, may isang OFW na mapapatayin sa ibang bansa. Sino ho ang nagbibigay ng pangtubos sa buhay? Yung blood money. Ang gobyerno ho. Saan kinukuha? Hindi ho ba? Sa Confidential and Intelligence Fund. So, ang 50 million ho ay napakadali nilang gastusin. Lalo na kung may operation sa anti-terrorism, may operation sa mga left of center, yung mga CPP, NPA, NDF. Lahat ho yan ay parte. Sino ba ang declared enemies of the state? Yun ho ang mahalagang mapuntuhan natin dito sa pag-uusap. Naging pawn na lang man po si Attorney Lopez dito sa awayan dahil gusto nilang ipinta yun na naratibo na hindi kinuha ng Vice Presidente yung pera, nawawala ng 11 days, kung sino-sinong pangalan at kung sino-sinong signature ang lumalabas. Babalik po tayo uli. Wala po ang Kongreso, wala po ang Senado sa pag-uusap nung binigyan ng Presidente, si Vice Presidente, ng confidential fund. Yun po ay galing sa plano na sinabmit sa Presidente. Kailangan po nating tingnan yon kasi hindi naman po between the two
highest officials of the land at that time before she resigned. Marami po silang napapag-usapan on the issue of national security, on the issue of peace and order, on the issue of safety. Kaya po, no, pag titingnan po natin uli, naabuso ba ang contempt powers? May contempt powers ang Kongreso. Kung abogado, nagagawa nila ng ganyan, ano pa ho yung ordinaryong citizen na pupunta sa Kongreso, nadudulog sa Kongreso, hihingi ng tulong, pagkatapos pag hindi nila nagustuhan ng pagnanalita, kung hindi nila nagustuhan ng actuation, ay isa-cite ka sa contempt. Maling-mali rin po siguro yung ginawa ng isang kongresista na natuwa siya dahil na-cite in contempt siya Attorney Lopez. Nagsasayaw ho siya doon sa stage during the break. Talaga ba bang wala ng respeto ang mga kongresista? Yun ang wala na talagang respeto. Yan yung napakagandang paliwanag ni Professor Malutikia, mga kababayan. Itong si Franz Castro kasi, nung na-cite in contempt itong si Attorney Lopez, talagang kinamayan niya si Akop. Ito si Akop din, isang taong napakawalang, iwan ko lang mga kababayan na dati believe ako sa dating pulis na ito. Pero ngayon parang natuloy siyang, paningin ko parang langgam na tuloy ang ugag na yan. At kinamayan siya ni Congresswoman Franz Castro, at nagsasayaw yung matanda na NPA, mga kababayan. Talagang wala nang respeto. Bakit sila tuwang-tuwa? Ayun pa nga sa mga naririnig nating balita, kaya sumasayaw si Franz Castro. Kasi nga, 10 million yon ang bayad noon dahil na-cite in contempt nila itong si Attorney Lopez. Yun ang mga kababayan, talagang tama itong si Professor Malutikia at talagang wala nang galang itong mga kongresista na ito. Yung iba, hindi naman lahat. Itong nasa Quadcom, itong nasa Committee in Good Government, wala na yan, wala nang mga galang. Meron namang matitino pa sigurong mga congressman dyan, pero yung mga lagi natin nakikita, sila Kunghon, yung bakla na si Kunghon, wala talaga, may press conference sila kanina, para ba talaga pinipilit nila yung mga signature, katulad nga nila Piatos, nila Tempura, kung sino-sino pa, talagang hinahalungkat nila na wala daw record sa PSE yan. Ay paliwanag na nga ni Professor Malutikia na wala talaga, nakakatawa lang yung ginawa nila na pag-usisa, paghalungkat doon sa PSE kung may record ba yung mga yan, dahil alias nga yung mga yan. Alam naman siguro nila, mga kababayan, ang ginagawa nga lang nila para yung ating mga kababayan mag-isip. Tinatawag itong mind conditioning, mga kababayan, na isipin natin, mga kababayan, na itong mga pumirma doon sa resibo ng confidential funds ay mga hindi totoong tao, mga na ibinulsa ni VP Sara. Alam naman ng mga congressman siguro na yan ay mga alias. Gusto lang talaga na sirain itong si VP Sara Duterte, mga kababayan. Kasi yung iba nating mga kababayan din, pag naririnig na ganito yung balita, ano pala yan? Marami nang nagtatanong sa akin dito sa may probinsya. Ganito ba si ganito? Kaya pinapaliwanag ko. Yang mga congressman na yan, huwag nyo dapat paniniwalaan. Kasi yung mga yan ay talagang mga ganid sa kanilang kapangyarihan yan. Mga politiko yan na nagpapabayad kung saan sila nakakasipsip ng dugo, doon sila kumakapit. Para mga linta yan. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos, i-shout out ko lang si Ma'am Virgie Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, malapit yung Pasko, advance Merry Christmas sa inyong lahat. At kay Ma'am Susan 786, kay sino ba dito yung shout out natin? Shout out na rin dito tayo sa may bandang baba. Shout out kay Nerds TV, shout out idol. Kay Arnolfo Gabaya, shout out. Kay Risa Binamer, shout out. Melody Hamiliano, shout out. Kay Cynthia Hamachiti, shout out. Shout out na rin kay Remilita Pascua. Kay Rubin Buanti, shout out. Shout out na rin kay Lala Defender, shout out kay Cipriano
Corvita, shout out. Good evening, idol. Sabi niya, shout out ha. Yung mga hindi pala na-replyan ko ng mga komento dito, binabasa ko naman lahat ng inyong komento. Hindi ko lang nare-replyan, at hindi ko na-heart. Pasensya na, medyo busy tayo. Pero binabasa ko po lahat ng inyong mga komento. Shout out na rin kay Abdul Homies, Abdul Min Usman. Sana all, aka naman, walang Muslim na ganyan. Okay. Shout out na rin kay Idi. Shout out kay John Balvin. Yun ang dito na lang muna at kay Joel Baay, shout out na rin sa iyo, idol at kay Dexter Solon. Yun ang dito na lang muna once again. This is Rundi TV mo. Ingat kayo lahat. God bless bawat isa sa atin.